Muling pinarangalan ng UNICEF Child Rights Award ang isa na namang dokumentaryo ng Eyewitness. Yan ay para sa episode na Alkansya, na tungkol naman sa isang bata sa Giwan, Eastern Samar na naninisid ng mga sea cucumber para tustusan ang mga pangangailangan niya sa eskwelahan. Narito ang report. Sa likod ng dalawang parangal na iginawad sa dokumentaryong Alkansya ng Eyewitness ni Cara David ay ang kwento ni Anthony Dado, isang child laborer mula sa Barangay Sulangan, Giwan, Eastern Samar. Ang kanyang pagsisid sa mga sea cucumber o balatan, kapalit ay konting bariyang pambaon niya sa eskwelahan. Ito raw ay tulong niya sa amang mangingisda at inang tindera ng mga kwintas na gawa sa shell. Ang kanilang kita, kapos na kapos para tustusan ang pangangailangan ng 9 nilang anak. 9 na taong gulang pa lang noon nang magsimulang kumayod sa laot si Anthony. Minsan, sumasideline pa siya bilang kargador sa isang pamilihan. Ang kakaunting kita, iniimpok niya sa isang alkansya. Para hindi lang silang tumutulong, dapat kami rin tumulong para lahat kami hindi mahirapan. Puro, ang pinakamadaling mahanap yung mga ganitong tibas. Ang problema, ito rin yung pinakamura. Yung mga medyo brown yung color, yung mahal, yun yung puron. Problema naman, kakulay naman niya yung grass. Dun sa ilalim, kaya ang hirap hanapin. 3, 2, 1. Kamakailan, ginawaran ng dokumentaryong Alkansya ng UNICEF Child Rights Award ng Asian Broadcasting Union. Ginanap ang parangal sa Seoul, South Korea. Ito na ang ikalawang dokumentaryo ng Eyewitness na tumanggap ng naturang parangal. Nagpapasalamat kami sa UNICEF para sa recognition na ito. Malaking karangalan para sa Eyewitness yung ma-recognize ka for your documentaries about children. Kasi isa talaga yun sa mga advocacy ng Eyewitness, yung tulungan na umangat kahit papano yung estado ng ating mga kabataan. Ngayong taon, nanalo na rin ito ng Lasallian Scholarium Award. Malaki na ang pinagbago ng buhay ni Anthony mula nang ilahad namin ang kwento ng kanyang buhay. Bumuhos ang tulong para kay Anthony, kaya hindi na niya kailangang sumabak sa mapanganib na trabaho. Ngayong 13 taong gulang na siya at nasa grade 7 sa Sulangan National High School, ang narating ni Anthony, bunga ng pagpupursige sa buhay, sa kabila ng hirap na dinanas ng kanyang murang katawan at isipan. Congratulations, partner! Kaya ka pala nagpuntang Korea. Oo, kaya ako nawala. Maraming salamat. Thanks, partner. At saka, gusto ko lang magpasalamat sa buong team ng Eyewitness for giving their all dito sa documentary na ito. At saka, alam mo, pagmamayabang ko na lang ng konti yung teammates ko kasi nag-chip in ng pera yung mga cameraman, assistant cameraman for this little boy, si Anthony. So ngayon may sari-sari store ng maliit. Yung bida doon sa documentary mo. Yung bida doon sa documentary. Ano pangalan niya ulit? Anthony Dado Acon. So ngayon may konti na siyang sari-sari store at saka nag-aaral na siya. Hindi na siya sumisisid for sea cucumbers. I think for us journalists, yun yung pinakamalaking reward. Yung malaman mo na kahit pa paano nakapagbigay ka ng konting pagbabago sa buhay ng mga na-interview natin. Maraming salamat din sa UNICEF Child Rights Award. At nag-shoot ka pa ng documentary doon. Oh, abangan ninyo sa Monday. Gangnam ba? Hindi. Okay.